So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na itong mga DDS po talaga, pilit po talaga nilang kinokonekta kay Presidente Bongbong Marcos na meron daw po siyang kinalaman sa flood control project. Kaya nga, ang plano talaga nila, idawit si Martin para pag nadawit si Martin dyan sa flood control project, ikokonekta na po nila kay PBBM. Di ba? Palinaw naman po na yun ang gusto nila eh. Pero mga kababayan, ito po yung isa sa pinakatangang narrative ng mga DDS. At ang pasimuno, si Oink Oink. Oink Oink. Ako madidimanda tayo nito. Yung Malutikia. Well, she deserved to be called Oink Oink kasi sobrang baboy po talaga ng kanyang narrative. No? Hindi tayo nagbabody shaming dito. No? Yung kanyang narrative baboy po talaga. Kasi the first place mga kababayan, yung pangalan po ni Malutikia, no? Political strategist. Ngayon lang po ako nakakita ng political strategist, no, na bobo sa strategy. Political strategist tapos ang labas propagandist. Nakakita nun. O ngayon, ito yung drama ni Malu. Oh. So alam naman po natin no, na siya yung may-ari ng Publicos Asia. So meron po siyang survey na ginawa na kung sino ang dapat sisihin sa flood control project. At ang lumabas, si Presidente Bongbong Marcos daw po. Sinong taga at gago at bobo na gagawa na expose mo, dawit ka pala. Tignan nyo to. Ito yung page ng Publicos Asia. Kung mapapansin niyo po mga kababayan, yung mga survey po nila, puro negative. Anong problema ng Pilipinas? Anong kulang sa buhay mo? Di ba? Anong mga sabi mo sa korupsyon? Puro negatibo mga kababayan. Kaya doon mo makikita mga streetways, no? Na minsan, namamanipulate po ang mga tao sa question po ng isang survey firm. Isipin mo, tanungin mo ba naman, puro negatibo? Siyempre, negatibo sagot niyan. Oh, so ito malupit mga kababayan, ito malupit. Itong bagong pautot niya dito. May video siya dito eh. Andita natin, baka maka-copyright tayo. 1 trillion? Ano? Yun? Din po sa 1 trillion? Ako po si Malutikia. Love na love ko si Digong. O kahit tanga-tanga na yung mga sinasabi ko, importante, no? Ako ay maging propagandista ng mga Duterte. La 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 la. La 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 la. Pati kasi na ito. Doon sa 1 trillion na re-align sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Huwag ko natin kalimutan ha. Hindi ka kalimutan. Na pinirmahan. Pinirmahan. Pinirmahan ng presidente. Sorry. Align sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Huwag ko natin kalimutan ha. Parati natin kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente. Hindi ko nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. At huwag natin kakalimutan. No? Na hindi magiging Republic Act kapag pinirmahan ng presidente. Mado ng presidente, At tinanong sila, anong opinion mo ang who is responsible for the realignment of the budget? Si presidente at 24%, si Kongreso at 11%, both the president and Congress 49%. Alam po ng Pilipino kung sinong dapat singilin. Hindi po alam ng Pilipino yon. O ngayon, ang tanong ngayon natin dito, paano mo tinanong yung mga Pilipino sinasabi mo? Baka wala naman sa multiple choice yung mga senador. Tingnan nyo pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ito yung binabasa ni Malu eh.
O may ads na naman nata pumasok. Ano ba yan? Tinan nyo tinan nyo Ito na to. Okay. Remove natin to. President. Ito na ba yun? Ito yun. Ito yung pinakitang data ni Malu. Publicus Asia. So, tinan nyo kung sino daw po yung kailangang sisihin. So, tinan nyo naman President Marcos, Congress, both Ferdinand Marcos and Congress, no opinion. Sorry, ba't ba mali ata ako? Ito pala yun, ito. Yan, pulang yanan. Ayan paano ba naman ganyan yung lalabas kung ito rin yung multiple choice? Example. Una na ako si Malutikia. Ay, sorry. Una na ako si Malutikia. Ikaw taong mangmang. Tatanungin kita. Para sa'yo, sino ba ang dapat sisihin dahil sa flood control project? Si Presidente Bongbong Marcos ba? Ang Kongreso ba? O ang Kongreso ba? O ang Kongreso ba at si Presidente? Siyempre yung question, yung multiple choice, manipulated. Nakuha niyo yung point ko? Di ba? Tanungin ka ba naman tatanungin ka. Sige ikaw. Para sa'yo, sino may kasalanan dyan sa flood control project? Si Presidente? Yung Kongreso? O si Presidente at ang Kongreso? Siyempre, sasagutin ng mga tao dyan, Presidente at mga Kongreso. Manipulation ko naman. Anong klaseng? Ang tanong dito ba lang senador dyan? Ibig sabihin, zero? Ang sumagot na hindi sangkot ang mga senador? Talaga? Malu? Wag? Ang tornilyo? Talaga? Malu? Ganyan ka magpa-survey? Di ba? Yung tanong mo, trap yung multiple choice yung tanong mo Kasi mga kababayan, ang gawin mo dyan, mas maraming multiple choice dapat. Presidente, isama mo si Sara, o si Sara Duterte, o senador, congressman, lahat sila. Ganon. Proud ka dito sa ginagawa mo? Masaya ka dito? Maluwag kami. Maganda yun, no? Maluwag kami. O nga, no? Maganda. Maluwag kami. Diyos ko. Continue natin. Di ba? Ito yung ito yung sabi ko sa inyo, ito yung political analyst, political strategist na bobo mag-analyze. Bobo mag-analyze to. Bobo! Ano ba yan? Sige. Alam po ng Pilipino kung sinong dapat singilin. Kaya Mr. President, at saka dun sa official barker, huwag na kayong linilihis pa. Puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi yun nasasagot, wala akong public trust. Akala mo naman napaka-concern sa Pilipinas. Ang sa totoo mga kababayan, pag ganyan mga DDS po nagsalita tungkol sa concern nila sa Pilipinas, hindi po ako naniniwala. Mas naniniwala po ako na mas gusto lang po talaga nilang ibalik si Digong o mga Duterte. So by the way, sagutin natin para mas maganda. Okay. Kasi baka naman sabihin nyo, ito kay Rup, o nga naman, may point naman. Kasi hindi naman talaga magiging batas ang GAA kung hindi pinirmahan ng Presidente. Ngayon, actually na-content ko na to So ngayon mga kababayan, pag-usapan ngayon natin to, no? Kung paano ba ginagawa yung isang panukalang batas para magkaroon ng budget. So ito. Actually, content ko na to So balikan natin So ngayon mga kababayan, no, papasok to ito.
bago po maging budget, ang isang budget, di ba, papasok muna ito sa NEP. Bali yung NEP po, no, siya po yung nagpo-provide kung gaano kalaking pera ang kailangang paghati-hatian. At ano po yung priority bills po, priority po ng presidente, no, na paglaanan ng budget. Yun. Ay ang trabaho ng executive. Pagpasok mga kababayan, doon na po ipapasa ito sa House, sa Kongreso. O, di ba? So, may first reading, may second reading, may third reading. May interview pa yan. Mahabang proseso po yan, Mahabang proseso yan. Okay. So, meron ng appropriation bill GAB sa Senate at papasok po itong third reading ulit sa Senate. Hindi, sa House tapos Senate. Ganun din po sa Senate. May first reading, may second reading, may third reading din po ito. At iniimbestigahan po ng Senado at ng Kongreso yung budget ay ilalaan po sa isang ahensya. Trabaho po yan ng legislative. Okay. So dito, syempre, ang gagawin ng presidente dito, importante gawin yung trabaho ninyo. No? Gawin ng trabaho ng Senado at ng Kongreso para po himay-himayin yung budget. Trabaho po yan ng Senate at ng Kongreso. Okay. Ngayon, doon na papapasok yung BICAM na nakatago. Dapat nga wala ng BICAM eh. So ngayon, pagpasok ng mga kababayan, makakaroon na po ng ratification. So ibig sabihin nun, yung napag-usapan po ng Senate at ng mga senador, magkakaroon po ng ratification yan, pag-iisahin po yan para maging GAA. At doon na po papasok in roll bill at pipirma na po ng presidente. Okay. Sasabihin nyo naman, Takiro, pinirman nga ng presidente. Mga kababayan, ganito po yan. So ano bang gusto ninyong gawin ng presidente? Kung anong ginawa ng senador at saka ginawa ng mga congressman na magkaroon ng first reading, second reading, third reading, gawin din po ng presidente? Di sana presidente nila gumawa lahat. Kaya kami proseso eh. Ngayon kung mayroong proseso doon mga kababayan na pumalpak, mananagot sila dapat sa presidente. Ano bang ginawa ni PBBM ngayon? In-expose sila. Hindi sila pinabayaan. Hindi po nila... so, ngayon ang mangyayari dito. Ano nangyari? Tandaan nyo, di ba? 3 beses po binito ni PBBM yung budget na yan. 2025. Kasi nakita niyang may mali. Yun nga lang po mga kababayan, hindi na po kasi trabaho ng presidente na magkaroon ng first reading, second reading, at iba-ibayin yung budget, at interviewin po yung mga secretaries. Trabaho na po ng mga congressman yan. So, anong gusto mo? Gawin din ng presidente po yan. So, kaya ang mangyayari dito, sige, pipirmahan ko to, pero pag ito pumalpak, pananagutin ko kayo. Kapag ito mayroong anomalya dito, pananagutin ko yung mga congressman at mga senador. Ayun po ang ginawa ni PBBM. Diba? So, anong nangyari, mga kababayan, doon na nga po, nung nakita nga po ni Presidente Bongbong Marcos, noon na merong problema, ang nangyari, doon na pa pumasok yung mahiya naman kayo. Diba? And by the way, mga kababayan, ang magagawa lang po talaga ni PBBM mag-veto. So, tinan nyo, ginawa niya naman to eh. PBBM signs 2025 budget, vetoes 194 billion projects. So, sino nagsakripisyo? Yung mismong proyekto niya mismo. Kasi nakita niya, malaki eh. Malaki yung budget eh. So, ang laki ng budget nito. So, para masatisfied, yung ginawa ng Senado at ng mga congressman na pinaghirapan nila, yun naman pala, dadayain din pala siya. So, nag-veto siya ng 194 billion pesos. Na ito po is proyekto niya dapat. So, ngayon, mga kababayan, napirmahan na. Nakita ni PBBM na mayroong palpak. So, dispose niya. Diba? Kakasuhan niya pa. Ang problema, mga kababayan, yung alam mo nang merong pagnanakaw na nangyari, pinabayaan mo lang. Ang ginawa po ni Presidente, di ba, merong mali doon sa proseso ng Kongreso at ng Senado, in-expose niya, papanagutin niya. Ginawa ni PBBM yun. Pero, ang ginawa po ni Digong ito, tinan yung ginawa ni Digong. Tinan yung ginawa ni Digong.
racket dyan is yung ghost project. Oh. So walang... O panahon ng ano to, 2019 ata to. 2019. 2019 na lang palang mga kababayan, alam na po ni Digong na mayroong ghost project. Anong ginawa niya? Pinabayaan niya lang. Ayun po yung mali. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Oh, tama siya. Tama siya. Di ba? Bryce Hernandez, regional director. Di ba? Si Alcantara, regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. O, ang tanong, mayroon ba natanggal? Ang tanong ba, mayroon ba natanggal? Oh. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahuli at mapreso. Kung nakuha niyo yung point ko mga kababayan, ito para maganda yung metaphor natin. O, may isang kumpanya, private company. O, meron sa private company. Ikaw yung boss. Ikaw yung huling signatories. Hindi mo naman pwedeng gawin na ikaw nga yung boss, no? Na yung trabaho ng marketing ikaw pa gagawa. Yung trabaho ng sales ikaw gagawa. Siyempre, kaya nga meron department eh. Meron kang sales department, meron kang marketing department, meron kang documentation department. O, ganon yun, di ba? So sige, gawin nyo lahat yan. Trabaho ninyo. Ang gagawin ko yan, dahil nagtitiwala ako sa inyo, pagpasa nyo sa akin ng proposal nyo, re-reviewin ko yan, pag may nakita ko mali, tanggalin ko, ipirmahan ko. Pero pag dito may pumalpak dito, papanagutin ko kayo. Ganun kasimple eh. Ngayon gumawa na ng proposal. Dumating na yung dokumento sa mesa ni boss. Oh. Well, ginawa naman ng marketing department yung mga trabaho nila. Ginawa naman nila lahat yung trabaho nila. O, pipirmahan ko na to. Pero meron akong kapangyarihan na tanggalin sila sa... Pero meron akong kapangyarihan na pag ito pabalpak, papanagutin ko sila. Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi naman kasi ibig sabihin na mayroon kang karapatan i-veto. Eh pwede mong... Kasi hindi ka pwede mag-veto nang wala kang ano eh. Wala kang sapat na dahilan eh. Ngayon, ang gusto ba ni Malutikia? Na yung ginawa ng lahat ng departamento, for example nga, ng marketing department, ng documentation department, ng legal department, at saka ng sales department, uulitin ng presidente, ng boss? Ayun ba yun? So, sa case nga po ni PBBM, ang gusto ba ni Malutikia? At saka ng mga bobong DDS? Na yung ginawa ng mga congressman at saka ng mga senador, gawin din ni PBBM para mag-veto ng isang batas? Ginawa pa yung kanyang sistema kung presidente din pala gagawa lahat. Kaya nga may sistema eh. Ang problema sa mga DDS, walang sistema. Ang gusto nyo lang tukhang-tukhang. Patay-patay, droga-droga. So, yes ba yung point natin dito? Kaya napaka-unfair po nun na sasabihin na porket pinirmahan ng presidente, sangkot na siya. Ang importante dito, pinirmahan ng presidente, nakita niyang may mali, itatama niya yung mali. Papanagutin niya dito yung mga taong involved sa nakawan. Kaya nga ang mangyayari dito, pag dito walang napakulong si presidente, ay malaking problema yan. Malaking problema yan. In-expose mo, wala ka pinakulong? Ay, Diyos ko. O, ito malupit, si Digong. Balikan natin. But most of this, yung misconduct, actually, that's the administrative term. Pero kung tignan mo yan ang crime nila in the penal side,
mga falsification yan, malversation. But dito sa limited... Okay na pala, tapos na pala. Okay na pala. Ay. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masasabi nyo nga po dito sa narrative po ng mga DDS? Actually, hindi lang naman po si Malu po yung may ganyang klaseng narrative. Narrative po ito ng mga bobong mga DDS. Pero buti na nga lang po, dumadaplis lang po. Kasi alam nyo naman, no, malaki po talaga yung yung impluwensya po talaga ng social media. Kasi, di ba, kung walang social media po, wala pong makakaroon ng alternative na information yung mga tao. Di ba, yung mga ganyang klaseng bangbang mga bagay, na-explain ba sa mainstream media yan? Di ba, yung mga tungkol nga po sa pagpirma ng presidente, na-explain ba sa mainstream media yan? Di ba, napakabihira. So, yun mga kababayan, sa kayo po, no? Kayo ba? Naniniwala ba kayo kay Malu? Ewan ko na lang kung naniniwala kayo sa buhay niyo. Kaya nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. At hindi na makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay.